Hi guys, magandang araw. Luzon, Visayas, Mindanao at syempre kung saan po nakarating ang video kong ito. So, ngayon po ay mag-share lamang po ako sa inyo ng kaunting tips para mapabilis po ang pagkuha ninyo ng birth certificate dito po sa Quezon City branch. Okay? So kapag kukuha po tayo ng birth certificate mga idol sa PSA dito sa Quezon City branch, so kailangan po natin mag-appointment mga idol bago tayo pumunta ng personal doon sa PSA, no? So sa pag-appointment mga idol ay i-search nyo lang po sa Google yung Civil Registration Service Appointment System. So yan po ang lalabas. Okay? Yan. So pipilapan nyo lang po dyan mga idol kung anong dapat pilapan dyan. I-scroll down nyo lang po. And then pinakalas po dyan mga idol ay syempre yung time at siyempre yung date kung kailan kayo pupunta sa PSA. So screenshot nyo po yon kasi yun po ang hinahanap. So dalawa lang na ang pagpipilian nyo ng mga idol sa oras, AM lang at saka PM. So make sure po na kapag kayo ay naka-appointment ng AM, halimbawa 8 to 12, no, ay kailangan po pupunta kayo sa oras na yan. So kapag hapon kayo pumunta, so pababalikin kayo kasi nga umaga kayo naka-appointment. So pag hapon na naman kayo naka-appointment PM, halimbawa ang pinili ninyo, so kailangan hapon kayo pumunta doon sa PSA. Kasi po ibabase po nila yan sa oras kung kailan kayo naka-appointment at of course sa date, no? So pag PM talaga kayo pumunta, kapag AM talaga kayo pumunta. Okay? Kapag kayo naman mga idol ay pumunta na walang appointment, so pwede naman po 'yon, okay? Pero syempre, ang ina-allowed lamang po nila is yung meron pong national ID. So kapag meron na kayong national ID at kayo ay senior citizen, kayo ay PWD, kayo po ay buntis, no? So ina-allowed po nila 'yan na pumunta kayo doon directly kahit na wala kayong appointment. Magkabukod kasi mga idol ang pila ng appointment at saka yung walang appointment. Kapag wala kayong appointment at wala kayo sa mga nabanggit ko na mag-walk-in doon pero andun kayo para kumuha ng birth certificate, kailangan ninyo sa binyag ng inyong mga anak, no? So kailangan po magdala kayo ng proof na kailangan po talaga sa binyag. So halimbawa, no, ay schedule ng binyag, no, sa simbahan. So kailangan ito lang kumuha ng birth certificate. So ipapakita nyo lang po yan kasi kino-considered po nila. Magdala lamang po kayo ng proof na kailangan nyo po ang birth certificate na talagang urgent. Okay? So syempre magdala pa rin kayo ng valid ID. Okay? So huwag nyo pong kalilimutan yung mga valid ID po ninyo. So kailangan po dalhin po ninyo yan. So advice ko lang po sa inyo, kailangan po ay maaga po kayo pumunta. Okay? Para siyempre mas maaga pong ma-release ang inyong kinukuhang birth certificate. Okay? So paalala ko lang mga idol, kapag ang birth certificate na kukunin po ninyo ay hindi po related sa inyo, halimbawa po sa ibang tao, sa kapatid ninyo, sa pinsan ninyo, sa kapitbahay ninyo, so kailangan po ninyo magdala ng authorization letter and of course ID nung nagpapakuha ng birth certificate at siyempre ID rin po ninyo, no? So isi-xerox po ninyo yan. At kailangan po niya ng Xerox, no? So ano ba ang kailangan dalhin mga idol, no? So kailangan niyo po magdala ng ballpen and of course pambayad po ninyo. So ang isang copy po ng birth certificate is 155 pesos. Okay? So mabilis lang po ang releasing or mabilis lang po makuha ang birth certificate. 7 o'clock po ay nag-start na po sila na mag-entertain or mag-screening. Okay? So yan mga idol, at pagkatapos niyo mag-fill up ng form, back to back yan mga idol, no? So, i-prepare nyo lang inyong ID, ang inyong national ID, no? So, hindi na kailangan po i-xerox yan, basta ikaw mismo ang kukuha. Then, after po nyan is, pipila po tayo dito sa may verification, no? So, hintayin lang natin dyan yung pila natin. Meron naman po nag-assist dyan na guard. At siyempre, iyan kasi yung pila ng mga walang appointment. So sa kabila niyan mga idol is yung pila naman ng may appointment, no? So doon sa may mga appointment, make sure na kung anong oras kayo nakalagay dapat puntahan nyo. So halimbawa, AM kayo pang umaga, so dapat umaga po kayo pumunta. Pag PM, so dapat hapon din, no? So mas maganda po kapag maaga kayo pumunta kahit wala kayong appointment, basta meron kayong national ID ay mabilis po kayong ma-release or mabilis makuha ang inyong kinukuha na birth certificate. Dahil siyempre maaga po nakarating, so siyempre mauna ka sa pila. So 7 o'clock kasi nag-open na sila o nag-i-start na sila.
ng pag-verify ng form. So dyan sa verification may ibibigay sa inyo na waiver na pipirmahan nyo na pinahintulutan ninyo na gamitin ng inyong personal information ng PSA para sa authentication, no? So parang ganun, basahin nyo na rin po, okay? Then after that, from ground floor, akyat kayo sa first floor at bibigyan kayo doon ng number para sa payment and encoding, no? So doon na i-encode dyan kung ano yung details dyan sa birth certificate na kinukuha ninyo. Then, syempre, payment, no? So, sabay na yan para hindi magtagal, no? So, hintayin nyo lang ang inyong pila dyan. So, marami naman dyan at meron din naman nag-a-assist dyan na guard. Okay? So, after ng payment, ay akyat kayo sa second floor para po sa releasing, no? So, sa releasing po, mabilis lang po after kayo makapagbayad. Siguro, mga 20 minutes, pag akyat nyo, maya-maya, ay release na po yan, no? So, depende po kasi sa pila o depende sa number ninyo. So, kailangan mas maaga, mas madali ko kayo matapos. Okay na guys, nakuha ko na kagad. Ang bilis lang ng proseso. So, yun mga idol, sana po ay kahit papano ay nakatulong po sa inyo ang tips na binigay ko po para kahit papano ay mapabilis po ang pagkuha ninyo ng birth certificate na gusto ninyong kunin. Okay? So yun lang mga idol, maraming salamat po sa suporta at panonood sa aking mga video. At syempre kung nakatulong po sa inyo ang video nito, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para updated po kayo sa mga video pa na susunod nating i-upload. Okay? So yun lang mga idol, maraming salamat po. God bless us all.